natin ho, ano sabi? Ano yung title natin? Katoliko, baka ma-plastic ang kay BP o plastic si BP? Paano ko hindi masasabi yan? Paano po natin hindi mailalagay sa title natin yan, mga kababayan? Dahil ho dito, sandali. Dahil ho dito, mga kababayan. Ayan di ba? Ito muna, dito muna tayo. Ayan. Ayan, ang BP ha. Ayan si Vice Presidente. Sabi niya dito, I join all the Catholic faithful in the solemn remembrance of the peace of the Immaculate Conception. Ayan. Medyo talagang, tawag dito, solemn na at mukhang mapayapa at talagang may pagkakatoliko ang Vice Presidente. Yung bang madasalin, no? May the solemn observance of this day invite us all to join hands in prayer as we extend a helping hand to the needy. Show mercy. Saglit. Ano show mercy? Awa. Kapag ka naawa ka, ibig sabihin, marunong ka ding magpatawad. Sabi mo, di ba, BP? Hindi ka marunong magpatawad. Dinadala mo sa hukay. Kapag ka yung kalaban mo na. Show mercy to those who are facing injustice and extend love and kindness to our kababayan in the underserved. Tapos and the underserved and unserved community. Sara Duterte, Vice President of the Philippines. December 8, bago lang 2024, mga kababayan. Doon po sa mga nakita natin na mga press conference po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, dalawa ho yun. Lahat ho may pagtegi sa ating presidente. Sa tingin nyo po, maniniwala ang taong bayan dyan? Maniniwala kay BP Sara doon sa kanyang mga sinasabi? Hindi ho. Unang-una, yung mga press conference niya, halatang pamumulitika. Nandoon yung merong relo, nandoon yung bata, naawa ako doon sa bata kasi hindi binigay yung relo ni PBBM. Sabi ni Sir Henry Sabado, pinagmumura ni Digong ang Diyos noon, ngayon, kailangan nila ang Catholic Church. Alam niyo po, mga kababayan, no? Yung iba sa atin, yung iba sa mga nanonood dito, hindi pa nakakalabas ng bansa eh. Pag lumabas po kayo ng bansa, mga bossing, meron pong mga naniniwala o tinatawag. Sa Singapore, ang tawag nila doon, pre-thinker. No? Dito naman, sa iba naman pong bansa, hindi ko lang alam kung ano. Hindi sila naniniwala na may Diyos, mga bossing. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, hindi sila naniniwala kay Allah. Pero, hindi po sila anti-Christ, hindi po sila anti-Allah, mga bossing. Basta hindi lang sila naniniwala sa relihiyon. Pero, ang ugali ho, mga kababayan, maaayos, matitino. Basta hindi lang sila naniniwala sa relihiyon. Mababait. Ang motto nga nila, sabi, gumawa ka na mabuti sa kapwa. Yun ang tama, no? Pero kung palasimba ka nga daw, lagi kang nasa simbahan, tapos, puro ka naman kasalbahihan, puro ka naman pagsusungit, puro naman tegi, pagpapategi ng tao ang nasa utak mo. Wala din. 'Di ba? Meron pong mga ganyan talaga, mga bossing. At kumbaga normal po sa labas ng Pilipinas. Sa atin hindi normal kapag kayong medyo hindi naniniwala sa isang relihiyon. Minsan maiisip na, ano to, anti-Christ yata to. Pero sa labas po ng Pilipinas, mga kababayan, normal po. Maayos at hindi nila kayang sabihin, mga bossing, yung mga ganitong sinasabi ng Vice Presidente. No? Walang relihiyon, walang pinapaniwalaan ang Jesus Christ, walang pinapaniwalaan na Allah, walang pinapaniwalaan na kahit ano. Basta sarili lang nila yon. Basta gumawa ng mabuti. Pero ni isang beses hindi ko sila naringgan na magsabi nito. In public pa ho, sabi ni Julie Omlinchak, 80s po ang tawag sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero mo, ayan PI, ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos,
Bongbong Marcos. Oh. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag tinegi ako, tegihin mo si BBM, Lisa Araneta, at Martin Romualdez. Walang halong biro. Walang halong biro. No joke, no joke. 2 beses ho, mga kababayan. Oh, paano yung pananawagan nila? Ito kasi pang-uuto-huto sa mga Katoliko eh. No? No, oh, ganito ako, maka-Diyos tayo, no? O ganito tayo. Pro-Catholic tayo. Ang pro-Catholic po ang tunay na nanampalataya at hindi lang po Katoliko. Pati po yung mga kapatid nating mga Muslim, pati po lahat mga kababayan ng mga relihiyon po sa bansa natin, loob at labas ng bansa. Naniniwala po ako, lahat yan pro-life mga bossing. Pro-life mga kababayan. Kaya nga po, di ba? Yung isang pare na kasama po na sumusuporta doon sa mga pamilya na nabiktima po ng laban kontra droga. O, Katoliko po, di ba? Mga pro-life po, mga kababayan. Na imposible na sumuporta po doon sa mga mga politikong kung magpategi na lang po ng tao 20,000 lang po. Sumusuko na ang gusto pa manlaban pa. Yung hindi na nakontento na makulong na lang, kailangan manlaban pa. O, di ba? Kaya, etong mga pahayag ng Vice Presidente, contrast po doon sa kanilang mga ipinapakita sa atin. Malayong malayo. Di ba, Ma'am Grace Taylor at Shirley Fernandez, One Squad, sigurado, sagrado Katoliko ako, aminado akong makasalanan. Pero never kong minura ang Panginoon Diyos. Sabi na Ma'am Lori Mamawag, alam naman ng Catholic Church kung ano ang pakay niya. Correct po, mga bossing. Kaya, yung mga sumusuporta doon sa lumabag sa karapatang pantao, mag-isip-isip kayo kung talaga bang nasusunod ninyo yung inyong pananampalataya. No? Yung mga kakilala ko na walang pinapaniwala ang Diyos, ni hindi po sumasagi sa utak nila yung mga ganyang pagpapategi ng tao. No? Pero sabi ko nga, di ba, medyo ibang klase na ang Vice Presidente. Umaabot na siya sa punto na, kumbaga, ano yun di ba? Madaming nanonood, naka-public yung pagsigaw-sigaw at pagmura niya. Pati ang dating Pangulong Duterte, yung mga pagmura-mura nila. Tapos ganun. Tapos biglang mananawagan sa Katoliko. May mali ho. Halatang kaplastikan po, mga kababayan. Di ba? Halatang fake news. Fake news. Bakit? Kumbaga, hindi naman yan yung tunay na Inday Sara Duterte. Dito natin makikita, ayan ito yung talagang tunay na Sara Duterte. Yung mga nananapak, yung mga pasiga-siga ho. Di ba?